balikan natin ang isang kontrobersyal na isyu na yumanig sa mundo ng negosyo at politika sa Pilipinas. Isang alegasyon ng panunuhol at lihim na pakikipagsabwatan ang bamalat sa Okada Manila Casino Resort at sa isang kilalang opisyal ng gobyerno. Taong 2022 nang magsimula ang mga alegasyon laban sa mga opisyal ng Japanese company na Universal Entertainment. Ayon sa ulat, nagdala ang mga ito ng mabibigat na bagahe upang makipagpulong kay Speaker Martin Romualdez, isang kilalang lider sa Kongreso ng Pilipinas. Ang layunin umano ng pagpupulong na ito, impluwensyahan si Romualdez upang hikayatin ang Korte Suprema ng Pilipinas na pumabor sa Universal Entertainment sa laban para sa kontrol ng Okada Manila, isang casino resort na may halagang $2.6 billion. Sa mga dokumentong isinumite sa Delaware Chancery Court, ipinakita ng 26 Capital Acquisition, isang Special Purpose Acquisition Company o SPAC, ang mga email at iba pang ebidensya. Ayon sa SPAC, naglakbay ang mga opisyal ng Universal mula Japan upang humarap kay Romualdez, dala ang sinasabing mabibigat na bagahe. Ang kasong ito ay nakaangkla sa $275 million investment ng 26 Capital sa Okada Manila. Ngunit ang alitan sa loob ng Universal, kabilang ang pagpapatalsik sa kanilang founder na si Kazuo Okada, ay nagdulot ng kaguluhan sa kasunduan. Nitong Setyembre ng 2022, matapos ang sinasabing lihim na pagpupulong, inilinaw ng Korte Suprema ng Pilipinas ang kanilang desisyon na tila pabor nga sa Universal Entertainment. Gayunpaman, hindi kailanman naipaalam sa 26 Capital ang tungkol sa pagpupulong na ito, na sa ngayon ay tinatawag na heavy luggage mission. Ang alegasyon ng panunuhol laban sa isang pambansang opisyal ay nagdulot ng mga katanungan, na impluwensyahan ba talaga ang desisyon ng Korte Suprema? At ano ang nilalaman ng mabibigat na bagahe na sinasabing dala sa pagpupulong? Hanggang ngayon, nananatiling walang tugon si Speaker Romualdez sa mga alegasyon. Hindi rin naglabas ng opisyal na pahayag ang Universal Entertainment ukol dito. Ang kaso ay patuloy na dinidinig sa Delaware, na nagpapatuloy ng tanong kung may kinalaman ba sa panunuhol ang pagsisikap na mabawi ang Okada Manila. Habang ang kasong ito ay tumatakbo na ng ilang taon, mahalagang balikan ang mga detalye at pagsalaysay ng mga pangyayari. Ang tanong na bumabalot sa lahat ng ito, hanggang saan ang impluwensya ng pera sa mga desisyon ng gobyerno? Patuloy na sinusubaybayan ang kasong ito at ang masalimuot na ugnayan ng negosyo, politika, at hustisya. Ano ang magiging kapalaran ng kontrobersyal na kasino at ng mga nasasangkot? Huwag palampasin ang mga susunod na balita. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga pinakahuling updates.